Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, kilala nyo to? Yan. Yan po si Heart Aquino. Yung pinatawag ng Comelec. Dahil nga po, pag-aamin niya, hindi siya knowledgeable. Wala siyang alam, hindi niya alam kung ano yung Comelec. Na nag-viral at nag-trending po dahil nga po sa show ng Showtime. Pero nahandle naman po yan ng Comelec, mga minamahal. Pero sige, kayo, ano ba yung ibig sabihin para sa inyo ng Comelec? Sige nga. Maghahanap ako ng sagot. Sige nga. Ano yung ibig sabihin ng Comelec para sa inyo? Bago natin ipagpatuloy itong talakayan na to. Tama, di ba? Comelec. To conduct a peaceful and fair election. Tama. Ang galing talaga ng ating mga minamahal, no? Palakpakan. Sa madaling sabi, yung Comelec po, yung nag-handle ng election. Kasi, related to sa balita nung nakarang araw din. Ano yung balita ng mga nakarang araw? Na may posibilidad daw po na magkaroon ng dayaan, hacking system, yung Comelec. Oo. Yan po yung balita nung nakarang araw. But rest assured mga minamahal, everything will be fine. Dahil tinututukan po yan ng ating gobyerno. Ngayon, going back sa ating topic. Etong si ate is 20 years old. 20 years old, mga minamahal. Ako naman 22. Pero ako, mga minamahal, elementary pa nga lang yan. Naririnig ko na yung Comelec na yan eh. Diba? Nakakalungkot lang. Nakakalungkot isipin na meron pong mga kagaya ni ate na hindi knowledgeable about sa Comelec. Now, ngayon, sino yung sisihin dito? Actually, wala tayong dapat sisihin ha. Kundi, yung mga nag-aaral din. Katulad ni ate. Diba? Maganda lang, Latina lang, pero medyo hindi nagbabasa. Pero, mga minamahal, sino yung may kapabayaan dito? Hindi tayo maninisi, pero meron pong kapabayaan yung Department of Education. Oo. Hindi ko sinasabi na kapabayaan to ni Angara, ha? Hindi ko sinasabi na kapabayaan to ni Angara. Kung i-connect natin yung mga dots, mga minamahal, ngayon medyo okay na yung DepEd. Pero nung panahon ni Vice President Sara Duterte, baboy po yung Department of Education. Diba? Pina-flags ng COA, may ghost students, ang daming issue ng DepEd sa panahon ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko sinisisi si VP dahil hindi alam ni ate mo girl yung ibig sabihin ng Comelec. Pero you know what, mga minamahal, kapag yung DepEd, diba? Kapag yung DepEd ay binigyan mo ng maayos, diba? Na pamamalakad, maayos na pamamaraan, diba? Pamamaraan, magre-reflect yan sa mga estudyante. You know, mga minamahal, naalala nyo yung PISA? Pang ilan tayo? 78 out of 80? Diba? Math, Science, English, ang baba ng PISA natin nung panahon ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng sektor ng edukasyon. Ang ibig sabihin ko lamang dito, mga minamahal, binaboy ang sistema ng DepEd noon ni Vice President Sara Duterte. Kaya ayaw nilang maging edukado ang mga voters, especially yung mga estudyante ngayon, di ba? Kasi laganap na yung info. Hindi ka na magbabasa dyan sa libro, may internet na, madali na lang yung pag-search, may Wikipedia, may Google, lahat-lahat. Di ba? Madali na lang yung source of information ngayon. But prone pa din yan, mga minamahal, sa misinformation, diba? Prone pa din yan sa fake news. But the point here is, mga minamahal, kung binibigyan lamang sana ng maayos na pamamalakad yung sektor ng Departamentura ng Edukasyon, hindi aabot sa puntong ganito.
na kahit COMELEC hindi alam kung ano yung ibig sabihin. 'Di ba? Nakakalungkot man isipin. Tingnan ninyo, kung hindi binubulsa yung budget para sa sektor ng DepEd, wala sana mga ghost students. 'Di ba yung mga tao sana yung nagbe-benepisyo nun. 'Di ba? Yung tulong ng gobyerno. Kaso ano yung nangyayari? 'Di ba binubulsa kasi ayaw nga nilang maging knowledgeable, mga minamahal, itong mga estudyante na magiging future voters ng Pilipinas. Bakit? Kasi natatakot sila na kapag ang sistema ng edukasyon ay bumuti, hindi na nila maluloko ang mga kababayan nating Pilipino. Hindi na sila magpapauto, hindi na nila mauuto. Yun. Kaya, binababoy nila yung sektor ng DepEd. Tingnan ninyo. 'Di ba? May mga overpricing sa DepEd, may mga libro, may iniwan si Sara Duterte na 15 billion something na, budget ba yan na utang? Kalimutan ko. Nandito yan sa article, mga minamahal. Basa ko na lang sa inyo, ha. Napin natin. Leaving over 15.4 billion in unutilized funds at DepEd taong 2023. 'Di ba? Hindi yun demure. Nag-iwan din siya ng 12 billion disallowances and suspension. 7 billion unliquidated cash during her time as Department of Education Secretary. Ang daming kapalpakan na ginawa ni Vice President Sara Duterte. Yan yung sinasabi ko sa inyong sample. Mga minamahal, sample po na binababo yung sektor ng edukasyon kaya nagre-reflect siya sa ating mga estudyante. Oo, nagre-reflect sa ating mga mga minamahal, ating mga estudyante na dapat sana alam nila yung mga bagay-bagay na yan. O ngayon, may sagot din dyan si Atty. Claire kasi nare-reflect nila ito ngayon sa administrasyon. Ang sabi ni Atty. Claire, yan, ang pagkukulang ng isang tao, hindi naman ito agad-agad makareflect sa kakulangan ng ginagawa ng pamahalaan. Tama. Para mayangat ang level ng ating edukasyon. Which is tama din naman. Hindi po nababahala ang ating Pangulo dahil sa atin po, sa panahon po ngayon, lahat po ng paraan ay ginagawa po natin para maiangat po ang level ng ating edukasyon. Ngayon, ginagawa na ng paraan, pero nung panahon ni Sara Duterte, wala, never umangat ang sektor ng edukasyon. Kung meron ng pagkukulang, siguro malamang ito rin po ay dapat manggaling din sa mga estudyante. Sa mga bata na nandoon din, iyong kanilang pagsisikap. Ngayon, mga minamahal, hindi ko binabash itong si Ate Mugarla. Panoodin natin yung kanyang sagot. Unang sinabi ko, hindi lang po ako masyadong knowledgeable po. Pero meron naman po akong kaalaman and na mental block lang din po ako since first appearance ko din po sa TV and medyo nakakakaba po talaga kapag po nasa television po tayo. Ang comments tayo sa Wapaging Square. Sa mga bumabatikos po, sana lang po is intindihin po din muna nila and alamin po muna nila yung reason po kung bakit po di ko siya nasagot and stop the bashing naman po. Ayun po na willing din po sila and open po sila na pangaralan po yung kami na hindi po masyado nga pong nakakaalam and mas na-enlighten po ako, mas natuto po ako sa pagbisita ko po dito. Actually po, nakapag-vote po pala ako ng SK nung last time po. So yun po yung first din po. So 1-4 pa lang, no? Yan. Okay, alright. Mga minamahal. Nagre-reflect din yan minsan sa ahensya. Hindi naman totally na sisisihin agad yung Pangulo. Edukasyon. Sino ba ang umahawak dyan? Yung mga dating umahawak dyan. Sino yung teacher mo? Lahat na nauungkat na, diba? So, hoping sana na may learnings na itong si ating girl. Alright? Yun lamang po mga minamahal. So, pahingi lang po ako ng comments. Comments lang, tapos like and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit mga minamahal the notification bell for more updates sa mga ating upcoming videos na i-upload.
Yun lamang po. Ingat mga kababayan.